Oo, malaki pa yung Ah, problema natin sa mga Pinoy sa Lebanon. Kumustahin Marami muna pa natin. po doon ng mga Pinoy na ayaw magpa-repatriate, ayaw pang umuwi sa bansa natin. Dahil Oo. sa kanila naman, naniniwala daw sila na ililigtas sila ng Diyos, di ba? Oo. Yun ang kanilang Nasa Lebanon pananampalataya. yan, ha? Ang ngayon, matindi ho ang conflict dyan sa Israel tsaka Correct. yung Hezbollah ho nandun dyan. Binubomba ang Southern Lebanon, kaya ang pangamba natin, kumusta ang ating mga kababayan ho doon? Correct. Oo. Buti kagabi, may mga ilan na bumalik ho rito. Pero yung ilan Pero nandyan. konti lang, yung walo lang konti yata pa or lamang. siyam, Oo. di ba? Oo. Eh, Nasa linya partner. po natin si Annalisa Aquino, siya isang OFW na nandun mismo sa Lebanon. Alamin natin ang sitwasyon kasi tayo hindi natin ma-appreciate kung ano talaga yung sitwasyon, hindi ba? Ito mula mismo sa kanyang mata. Nasa Beirut daw siya ngayon. Magandang umaga, Ma'am Annalisa. Live po kayo sa DCWB. Radyo na, TV pa. Good morning, ma'am. Hello, good morning po, sir, ma'am. Good morning, Good morning po. po. Kayo muna una namin kukumustahin. Kumusta po kayo ngayon habang kausap namin kayo? Okay naman po ang kalagayan ko dito sa Beirut po, yung place ng po, working place. Which Diyan- is okay naman ang sitwasyon dito kasi hindi pa naabot talaga dito yung Dito rin talaga tumakbo yung mga nandoon sa south kasi dito sila nag-evacuate ba sa Beirut, which is yung palagay nila talaga na safe din sila dito. Diyan po ba sa Beirut, Hindi pa. wala kayo na obserbahan o naririnig ng mga bombahan? Malayo yung gano'ng sitwasyon dyan sa inyo? Naririnig po namin kasi minsan talaga pag malakas talaga yung bomba na yumayanig po talaga yung building kaya which is talagang matatakot ka din. Pero hindi... So sa kanila, Opo. hello. Opo. Go ahead, ma'am. Go ahead, ma'am. Sa kanila yung parang naka-experience na ng mga history na parang normal na lang po sa kanila. Sa amin po na hindi kami nakaka-experience ng ganyan, yung parang matakot ka talaga. Pero andyan yung amo ko kasi tinanong ko sila yung seguridad ko sa kanila habang andito ako. Sabi nila, safe ka sa amin kasi kung saan kami, idadalhin ka namin. May bundok po sila, if ever na wala pong flight, magbubundok po kami. Tapos pag may flight naman, pupunta kami ng Dubai po kasi doon po yung dati naming tirahan. Ganun po. Na-comfort naman po ako kaya medyo nag-stay po ako. Hindi po ako, palagay po ako sa kanila. Ma'am, Parang may po ako. yung sinabi po May sa inyo na safety. isasama kayo kahit halimbawa, pwede kayong pumunta doon sa bundok nila, handa po kayo sa ganung buhay, ma'am, doon na walang kasiguruhan ng kaligtasan, ma'am Annalisa? Which is na-experience din namin kasi yun nung yung time na COVID kasi nag-stay po kami doon ng mga 3 months na wala po kami baba dito sa Beirut talaga kasi yung kasagsagan ng COVID. Kaya na-experience po namin yung pag-stay talaga ng bundok na which is good naman kasi fresh ang pagkain, fresh ang hangin, yung malayo sa ingay. Maririnig mo pero malayo na din yung parang kampante ka na din kasi malayo ka sa mga place na talagang nangyayari yun. Pero ma-alarma ka din kapag napapanood ka sa mga balita, may mga tao na talagang walang matirahan, yung mga building po dito sa amin, dito sa lugar namin sa Beirut, may mga abandoned po na building na pilit po na binubuksan kasi doon sila naninirahan yung mga nag-evacuate. Which is talagang nakakaawa. Bakit po may mga abandoned buildings na mga nagsialisa na rin po yung mga residente doon dahil dito sa giyera? Ang mga abandoned building dito kasi yung mga unfinished na building ba, pilit na binubuksan para tumira po dito yung mga galing sa south po or sa Dahi po na place na pinangyarihan talaga mismo ng bomba. Pero Which is naaalarma ka din kasi siyempre sila mismo nga wala nang matirahan. Grateful pa kami kasi meron kami talagang mga amo which is hindi naman talaga pare-parehas ang mga employer. May mga amo na hindi pa rin talaga binibigyan yung mga OFW na mag-join sa repatriation which is talagang mapipilitan na lang talagang tumakas. Kasi namumuhay ka na sa takot po dito sa Lebanon. meron po ba So kayong hindi na alam? maganda po kasi. Gusto ko lang malaman, Meron ma'am. po, dalawa po. Oo. Dalawa po ang anak ko. Nasa probinsya po ng Catanduanes, Bicol. Okay. Nakakausap niyo na? O madalas yung tinatawagan rin? Natatawagan ko po sila lagi kasi kinukomport ko naman na okay ako dito yung mga amo ko. Sinigurado nila talaga yung safety ko din. Kasi
kung hindi naman talaga nila ako pinabayaan na dito. Kasi may iba ka po kasi dito na na mag-join sa repatriation kasi yung mga amo po umaalis na magbabakasyon lang tapos hindi na nila binalikan yung mga OFW. Oh. Yung a-advisein mo na lang po sila na mag-repat ka na lang kasi ganun wala kang seguridad, ikaw na lang mag-isa sa ano. Talagang hindi pare-parehas talaga ang sitwasyon ng mga OFW dito. Ma'am Ana, Ano pa lang may mga kakilala po kayong OFW na gano'n na nangyari, na iniwan na lang ng mga amo nila? Opo, kasi may ministry po kami dito sa Lebanon na which is Opo. na tumutulong po kami sa mga katulad namin na OFW na napapabayaan ng mga employer po. Mhm. Nagdo-donate kami ng mga halimbawa mga damit, mga pagkain kasi minsan umaalis ang mga amo na hindi nag-iiwan po ng mga budget para sa helper nila. Mga ganyan, which is Yung- nakakaawa talaga. Yung pong ministry na yan na tinutulungan nyo, mga kababayan ho natin, yan ho ba may mga napupuntahan rin na mga opisyal ho ng pamahalaan natin sa lugar ho ninyo dyan? Sa amin lang po kasi sa church ministry po namin, Oo. yung parang ginagawa namin every day of na doon kami nag-i-stay, kung anong ginagawa ng mga ministry po dito, nagtutulong sa mga kawawang mga OFW, which is hindi namin maibigay ang lahat, pero at least nakabigay po kami Oo. ng kahit kunting tulong. Pero kayo ma'am, kayo ba'y nakipag-ugnayan na sa ahensya natin ho dyan ng pamahalaan or sila ba nakipag-ugnayan sa inyo para kumustahin o i-offer din itong repatriation kung nanaisin ho ninyo? Oo po, kasi everyday naman may update sila kasi naka-join po ako sa kanilang group na which is everyday may mga update sila na willing silang mag-help kung sino ang mga kababayan o mga OFW na gustong mag-repat. Pwede silang na po sa embassy, mag-walk-in na lang po Opo, doon. yung mga nasa So- ministry ho ninyo, kinukup-kup nyo kay tinutulungan, wala ho silang plano na umuwi ng Bumalik, Pilipinas? oo. Which is na-advise na namin na kung ganyan ang kalagayan mo, mag-join ka na lang sa repatriation kasi mas safe ka na. Tapos makampante pa yung pamilya mo. Kasi kaysa mag-stay ka pa sa amo mo na, nabayaan ka na, iniwan ka na. Siyempre, makapag-decide ka na lang po talagang mag-repat kaysa mag-stay ka pa sa Lebanon sa ganitong sitwasyon po. Ma'am kayo, Ma'am Annalisa, wala kayong balak magpa-repatriate? Sa ngayon po, parang safety naman po ang lagay ko kasi everything naman may ended naman ang nangyayari pong ito eh. Kaya hoping and praying na ang lahat ng ito ay may hangganan din at matatapos. Pero siyempre nag-aalala po yung dalawang anak nyo rito, yung magulang nyo dito sa Pilipinas. Ano bang gusto Oo, nila kasi na... ang tatay ko nung mga talagang kasagsagan na panay talaga ang tawag. Tinatanong ako kung nasaan na ako. Sa airplane na ba daw ako. Sabi, kino-comfort ko naman. Safe ako kasi malayo kami sa yung pinakamalapit kasi dito nung nangyari yung bomba, mga 6 kilometer lang po ang noon. Yung Yumanig talaga buong Birot. 6 Malakas kasi yung yun. 6 yung kilometers mula sa... pinakamalapit. Oo. Yung lapit nun? Dito po sa place ko. Kaya Oo. nga. Malapit po talaga. Pero yung amo Yun nyo, ang... yung amo nyo, Ma'am Annalisa, ano ang sabi sa inyo? Ano ang punto na Aalis kayo. maglilikas na kayo? Oo. Kailan kayo Ano? lilikas? Hindi pa sila nag-decide sa ngayon. Nag-aantay pa rin sila kung ano pa ang susunod na mangyari na medyo worse na talaga. Aakyat na po kami sa bundok kasi hindi naman ura-urada po na maka-flight ka po noon na Oo. time na kasi ang airport may posibilidad po kasi na magsara, hindi sila ng flight. Mm-mm. At saka ang pamahalaan naman ho dyan, inaabiso rin ba ang mga kababayan nila na, kailangan nyo ng lumikas, medyo nalalagay tayo sa peligro na? Alright. Oo, nag-a-announce naman po sila talaga kung saan talaga ang place na susunod na tatargetin nila. Parang pinapalikas po nila yung mga tao, yung mga taga rito talaga na lumayo. Pero hindi po rin talaga maiwasan na siyempre yung target ng mga kalaban, may mga talagang malapit na close. Siyempre may madadamay at may dadamay talaga.
Alright. So Okay. hindi maiwasan pa rin talaga. Ma'am Annalisa, panalangin namin, ligtas kayo yes, palagi. kasama po kayo sa dasal namin, manatili kayong ligtas. At kapag may Thank you so kakataon much na po. Thank sana you. wag na grumabing sitwasyon na Oo, hintayin oo. pa para kayo bumalik ng Pilipinas. Ingat po Hoping kayo, and praying ha? po. Yes. Thank you, ma'am. Thank you sa Thank you oras po. po. Thank Mag-ingat you. po Thank you kayo. po, Sir Ma'am. Salamat, Ma'am Annalisa. Magandang araw po sa inyo dyan sa Lebanon, sa Beirut Homus mismo. Ma'am Annalisa Aquino, ating Aquino. pong nakausap, ang isang OFW sa Beirut sa Lebanon. Alright.